Yan, good morning mga ka-e-bike, mga ka-WSP. Ang topic natin for today, nakapag-search tayo ng konti at may mga nakausap tayo mga expert tungkol sa brake fluid, no? So, brake fluid, meron tayong tinatawag na .3, .4. So, mas maganda yung .4. Kaya tanong kasi nila kung ano yung maganda. Yung mga level na yan, yung .3, .4, tungkol po sa kung gaano kainit yung kaya niya, no? Yung viscosity niya. So, ibig sabihin po nun, sa mga racing, ginagamit po, lalo na yung mga talagang high speed, no? Ginagamit po sa Clark, yung mga pangkarera. Kilala ko yun, anyways, sorry to interrupt. Ayun, sa mga big bike din pala, ginagamit din pala yung yung .5. Ayan, meron po palang .5. Kailan ko lang po nalaman. At meron pa po ako narinig pala na .5.1. Medyo napiyok pa ng konti. .5.1, parang home theater, no? So yun po pala yung mga ginagamit talaga sa high speed. Kasi bakit po, no? Ako po personally, nagamit ko po yung .3 noon. Umakit kami yung bundok, okay po siya, okay. Pagdating po sa palusong sa bundok, palusong pababa, maya po umiinit na yung preno. Normal naman po umiinit yung preno, no? Pero nung bandang huli, para siyang nawala. Totally wala talagang preno. Dire-diretso kami sa so kung ikaw matataranta ka doon, wala kang preno, talagang overshoot ka. Naku, umuulan. Sana hindi tayo abutin ng bagsak. Okay pa yung ganyan. Ako, may naghahagis ng tubig. Ano ba naman yun? Yelo pa naman. Kung may mahagis yung yelo doon, madulas yun. Ayun, medyo basa yung natin. Teka. Hop. Ayan, Pamindanao Avenue na tayo. Medyo magle-level 2 tayo dito kasi baka abutan tayo ulan. Makadikit yung motor sa likod eh. Close kami. So ayan, so going back. So yun po pala yung mga cost. Hindi lang po, lahat po yan meron siyang di ba may mga mumurahin pong disc pad. Nakakatakot po yung mumurahin pero may mga nasubukan naman po ako talagang okay din naman kahit mura. Kaya po ako, kung mapapansin niyo po, lahat po ng nilalagay ko mura lang po na okay naman, quality naman kahit paano, dahil lalo na ginagamit ko to daily. Pang daily po, hindi po pang racing. Kasi kung pang racing, iba rin po yung ilalagay ko, di ba? Hindi naman po tayo nakikipag-race, no? Saka dapat doon na tayo sa tamang track, hindi sa kalsada. So ayun, sa disc pad naman, may mga tinatawag tayong asbestos. Yan. Oo, tama, narinig mo, hindi bastos. Yan. Yun, yung iba meron din kasing mga sintered na tinatawag. Yun, parang nung nag-ride kami sa Baguio, naramdaman ko yung parang pakiramdam ko nga yung disc ang nauubos. Pwede rin po mangyari yun. So ganun din po, may mga matitigas po na disc pad para sa disc brake, no? Excuse me po sa aking pagsingot. So ayun, kaya minsan pipili rin tayo ng maganda-gandang quality para po hindi maubos yung disc. So far, magdadalawang taon na to, hindi ko pa napapalitan yung disc pad nito, which is dapat palitan ko na dahil hindi na ako sanay na masyadong malalim pwede pa naman po siya. Kaya lang, ako po kasi ugali ko po, every year talaga pinapalit ako disc pad. Sa motor, every year nagpapalit ako ng belt kahit pwede pa. So
So yun, ganun po yung maintenance kong ginagawa sa motor. Kaya ako nag-e-bike. Kasi mas magastos sa akin talaga yung motor. Every 1,000 din nag-change oil tayo. Kaya yun yung advantage po talaga ng e-bike. So ngayon, medyo lumalakas yung ulan. Yan. Isa pa po ito, idagdag ko lang po, yung ganyang klase ng ulan at nakikita nyo po medyo, I don't know kung nakikita nyo po sa screen, no, or sa video, medyo na, may pagka-wet look na siya. Yan po yung marunong dapat kayo bumasa ng kalsada. Yan, nakikita nyo, may konting kintab na siya. Yung part na yan, yung pasimula pa lang ng ulan, dyan po napakadulas po niyan. Madulas po yan. Hindi pa po siya talagang wash, no? So pagka mas malakas ang ulan, makita nyo po basang-basa na talaga yan. Medyo natanggal na po yung mga langis-langis nun. May langis-langis pa po kasi yan. May mga natulo po kasi sa mga ibang sasakyan, di ba? Kaya yun po yung kailangan marunong kayo bumasa. Pero pagka sa sobrang bilis ninyo, minsan din nyo na maano. Kaya malayo pa lang dapat alam nyo na kung paano yung gagamitin yung preno. Ayun, may nagtanong po bakit po daw harapan daw ang inaano kong preno. Ako po mapapansin niyo po mga big bike, dalawa preno sa harapan, sa likod maliit lang. Ibig sabihin lang po nun, talagang po ang pagmumotor dapat po sa harap ang kahit naman po sa kotse, disc brake po yung harapan, yung mga likod drum brake. Kasi lahat po ng weight, pagka pumreno po kayo, papunta sa harapan. Ngayon po, pagka sa likod kayo pumreno niyan, magpi-fishtail po yan. Pagka pinreno nyo po ng biglaan yan, gaganon yung likod. Pag yung harapan, gaganon po kayo dyan. Depende po sa pag-press ninyo. Pagka pinress nyo po na sobrang lakas, endo po kayo. Pero kailangan po marunong kayong yung sa balance ninyo. Kasi pagka pinreno nyo bigla, skid kayo pa ganyan, di ba? So again, disclaimer lang po, I'm not an expert or professional. I'm just sharing kung ano po yung mga experience ko sa pagmumotor at sa pagbabike. Yan. Nung araw po kasi bike lang talaga tayo Nangangarap lang tayo magkaroon ng mga cool na sports. Mahilig po tayo sa sports. Nataon lang po itong mga e-bike na klase wala silang masyadong yung sa panlasa ko kasi very China di ba? So eto naman medyo parang ang dating okay, classic. This is my first time po na gumamit ng old style or classic. Madami po nakaka-appreciate din. Pero for me kasi I'm into speed kasi. Pero ngayon kasi medyo sa dami po, hindi na po natin magawa-gawa yung mga ganyang speed na yan, no? Kaya lang tayo, chill lang tayo. Then since ang purpose lang natin ng paggamit ng e-bike is service lang talaga, kaya po tayo gamit po natin ngayon si WSP. Ayun, hindi ko pa po nalilinis yung mga gas-gas. Wala pa tayong oras kasi gusto ko sana umaga, ginagabi po tayo. Kasi sa umaga makita niyo yung gas-gas paano matanggal talaga. Baka sabihin niyo inedit lang Alam niyo naman po, real talk tayo. Real talk lang po tayo. So yun. Ano pa ba? So yun, kailangan lang po natin ng konting kaalaman, basic knowledge po sa kalsada. Hindi lang po yung marunong ka magmaneho ng motor o ng sasakyan. Pwede ka na talaga kagad sumalang sa kalsada. Mga troubleshooting natin sa motor, dapat nga alam po ninyo yun pero hindi ko na po kayo ipepersahin sa ganun kasi hayaan nyo na po yung mga mekaniko na kumita naman para sa pagpapagawa ninyo, no? Wag lang ho kayo pagsamantalahan, no? Dahil hindi nyo po alam nag-overprice. So yun lang po yun. Pasensya na po dun sa iba kung nakokomentan ko ng medyo sa akin po kasi hindi yun. Yung ako kasi binabase ko sa hirap ng ginagawa. Hindi sa hindi porket pang labor na agad.
So dati rin po tayo naging mekaniko. Hindi naman po tayo ano, kung minsan nga po inaayos ko lang yung kable, hindi ko na po sinisingil yung mga ganun. Napakasarap po tumulong. Yung mga nasisiraan po ganun, ibig sabihin hindi nakakapag-maintain po yun. Ibig sabihin po nun, kumakayod po lagi sila para sa kanilang ano, pamilya, no? So yun, wala po silang oras magpa-setup. Depende po, talagang binabasa po natin kung sino yung customer or kliyente natin. Kahit po sa insurance, naipasok ko po yung insurance. Kahit po sa insurance, ako po hindi po ako namimilit, pero sinishare ko lagi po sa inyo. Kayo, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo po ibabalansin yung buhay ninyo at ipinaghahandaan ang buhay ninyo. Alright? So hanggang dito na lang po muna tayo at mahaba na yung video natin. At maraming salamat po ulit sa mga sumusubaybay. Hindi pa natin maikasa yung date para sa sa Bulacan natin. Checking pa tayo kasi ang dami nating party at invitation na nangyayari ngayon, bare months, no? Hindi pa naman tayo hindi naman tayo sikat. Pero may mga tayo. May mga kailangan tayong schedule na marunong tayo makisama. So ayun po guys, maraming salamat po. Thank you. Ingat po kayo lagi.